Bakit narinig kong sobrang lakas ng kalansing, Kuya Nam? Salamat sa inyong panonood at kita tayo ulit. Ito lang, Tram. Ano na ang gagawin ko? Paalam! Kuya, tulungan mo ako! Pwede ba? Kuya, tulungan mo ako! Kuya, tulungan mo ako! Kuya, tulungan mo ako! Diyos ko! Kuya, tulungan mo ako! Mag-subscribe sa channel, mga kaibigan. Pananampalataya! Pananampalataya ng bata! Protektahan! Ikaw, babae! May tao ba dyan? Tulungan nyo kami! May tao ba dyan? Okay lang. Ang tagal naman. Ate, kalma ka lang, ate. Kuya Nam. Huwag kang mag-alala, Kuya Nam. Kung may mangyari sa'yo, paano na ako? Grabe. Paano ako magiging kalmado, Ut? Ang tagal naman. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang tama. Noong una pa. Sobra pero tagal ba? na. Maligayang pagdating at paalam sa inyong lahat. Kamusta si Tito Nam? Kalma lang mga tao. Ayos lang si Uncle Jong. Medyo naubusan lang siya ng dugo. Buti na lang at hindi malalim ang sugat, kaya hindi nakamamatay. Sige, salamat talaga, iho-iha. Papasok na ako, dadalawin kita, bilisan mo. Salamat, Kuya. Salamat sa iyo. Tungkol sa lahat ng bagay. Wala naman. Napaalam sa inyo mga kaibigan. Gising ka pa. Pagod ka ba? Wala naman. Si Utma ito. Mukhang gusto ni Tia nga si Kuya Nam, di ba? Matagal nang mahal ni Tia si Uncle Nam. Alam ba ni Son? Tumingin at magmasid lang ng kaunti. Malalaman mo na agad. Ang hina naman. Kasi gusto ni nga si Uncle Nam. Pero gusto ni Uncle Nam si Mama ni Utmay. Oo. At May, ayon sa'yo, sino ang dapat piliin ni Kuya Nam? Nung una, gusto ko si Tito Nam para kay Mama. Pero nang lumaki ako, naisip ko, mas okay si Tito Nam para kay Tita. Kasi meron kang nanay, pero si Tia walang kasama. Kami ni Mama nag-isip ng lahat ng paraan para magkatuluyan kayo. Pero wala rin eh. Grabe, no? Kuya, nahulog. May paraan ka ba para tulungan ako? Hayat mong isipin ko ito. Paano kung ganito? Meron bang mga pangarap? Bakit ganyan ang boses mo? Kuya Hip, anong ginagawa mo? Pumasok ka na! Tinanong mo pa ba ako? Inaabuso ka niya? Sinasabi ko na nga ba? Kailan kita pinagsamantalahan? Tumakas ka na naman ba? Tumakbo ka na Tama naman? na yan, sabi ko. Wala na nga. Huwag ka nang makialam sa pamilya ko. Sapat na ang mga problema mo. Umuwi ka na. Sabi nila, umuwi ka na. Kailangan mo talagang maghintay sa akin. Pasensya na, Kuya. Walang anuman. Bakit ka sumisigaw kay Ginoong Son? May gusto pa akong sabihin. Parang ganito rin sa'yo. Paalam! Ano ang nangyayari? Nanay, ikaw ba ang nagpabagsak sa sasakyan ng pamilya ni Ukmien at nag-utos na bugbugin si Tiyunam? Baliw ka na ba? Nawasak ang bahay ni Seng? Kasali ako sa nangyari?
ka. Baka masyadong maraming kaaway ang pamilya na yan, kaya napahamak. Kung ganon, si Nanay Lam na nga. Sabi ko sa'yo, hindi ko ginawa. Kulang pa ba pera ko? Bakit ko sisirain sarili ko? Panoorin mo ang video ko. Hanggang ngayon, tinatago mo pa rin sa akin. Si Diep ang nagsabi sa akin na may kinalaman ka sa pagbasag ng kotse ni Okpi. Huwag mong sabihing wala kang kinalaman. May sapat akong ebidensya. Oh, ayoko sa bahay na. Yan, anong gagawin mo? Ina ng kanluran? Pero wala akong ginagawa ngayon. Anong iniisip mo? Sinira mo lang kahapon, tapos ngayon sisirain mo ulit. Sigurado ka ba, Inay? Kung nagsisinungaling ka, ako. Natatakot ako. Anong ginagawa mo sa akin? Balak mo bang dalhin ako sa pulis? Tama ba? Sabi mo sa akin, Inay, kailangan mo na namang magsinungaling. Mula ngayon, hindi na kita kakausapin. Bastos, ganun ba ang sinasabi mo sa nanay mo? Tia, bakit tinitipa mo ako? Saan ka nagpupunta? Saan mo nakuha ang masamang ugaling yan? Humingi ka ng tawad sa nanay mo. Wala akong dapat ihingi ng tawad sa kanya. Siya ang may kasalanan. Hindi alam ni tatay kung ano ang ginagawa ni Inay. Kahit anong gawin ng nanay mo, siya pa rin ang ina mo. Mag-sorry ka at umalis! Labis na itong bahay na ito! Ayan! Ano na naman ang ginawa mo? Oh, palagi akong nasa bahay para magnegosyo at kumita ng pera para sa tatay mo. Mali ba yon? O kailangan ba talaga mangaliwa tulad ng ginagawa mo? Ganun ba talaga ang tamang paraan? Tama na. Sobrang dami ko nang nakita. Sinabi ko na sa'yo maraming beses. Wala kaming relasyon ni Nguyet. Kung pahirapan mo ulit ang tao, huwag mo akong patayin, ha? Diyos ko, bakit ganito kahirap ang kapalaran mo? Buong buhay ko inaalagaan ko ang asawa at mga anak ko. Ganito ba ngayon? Yung anak naman. Mula sa mata. Ha? Ang asawa ko, pagbalik mula sa labas, tahimik na napahihi sa galit. Diyos ko, paano ako makakatagal? Paano ba ako makakatagal nito, Diyos ko? Ah! Hindi na pipigilan ng taong ito sinuman! Hindi ako tatakbo sa sinuman na magnanakaw ng rapist! Uy, Kuya Nam, gising ka na? Bakit nandito ang Russia? Nasaan si Utmay sa labas? Kung saan-saan sila pumupunta, hindi ko na alam. Pero sige, gising ka na. Uuwi na ako, ha? Gabi. Nandito ka ba? Salamat. Salamat na lang ba? Ay, sapat na? Alam mo bang nakaupo ako dito? Halos maubos na ang dugo ko sa mga kagat ng lamok. Hintay mo akong gumaling nga. Magdodonate ako ng 4 na litro ng dugo para sa'yo. Ay, hindi ko kaya. Sino ba namang maglalakas loob na tanggapin ang dugo mo? Joke lang. Kapag gumaling na ako, magpapasalamat ako. Sige, napapagod na ako. Alam ko na ang lahat ng pasasalamat. Sige, uuwi na ako. Tatakbo ako sa palengke. Bibili ako ng pagkain para sa'yo. Para pampalakas. Tingnan natin. Nawalan ka ng maraming dugo. Kailangan mong kumain ng sopas para bumalik ang lakas mo. Nagpapalakas ng dugo ito. Sige, pupunta ako sa palengke at titingnan ko kung ano ang masarap bilhin. Oo. Bili ka ng karne kay Ate Chem. Magkano itong baboy, ate? 100 gramo ay 10. Ah, bakit malamig? Ang presyo ng karne, ang hita ay 80 at ang bulaklak ay 75? Oo, bakit lahat ay malamig? Pero araw-araw, tinadala ni Nam dito ang puso't laman. Gastos din yun, ha? Timbangin mo itong puso, ate. Binili ko na ito kanina. Bakit nandyan pa? Kailangan ko pang bayaran. Ate, may nagbabayad na para sa akin? Ay, wag ka namang unreasonable. Hindi ko pa binabayaran pero nagtanong na ako. Ate, kailangan kong bayaran? Ngayon, meron akong 1 prutas pero gusto ng 2. Pwede ko bang hatiin? Hindi, kailangan bilhin ng buong prutas. Paano mo naman hahatiin ng prutas? Ano ba, kulang ka sa pera? Bakit ka pa bibili ng pataba? Sige, ano?
Akala mo ba maganda ang maging mayaman? Mayaman pero sa pawis at tugo ng iba? Anong ikaka-proud mo doon? Ano ang sinasabi mo? Ha? Oo, sinabi ko yan. Kung sino pa ang guilty, siya pa ang nagre-react? Oo. Ngunit mas mabuti pa rin yan, ha, senyora? Anong klasing bahay ito na laging may away ang mga babae? Parang mga nababaliw sa lalaki. Wala talagang modo. Walang modo. Mag-subscribe sa Lalas Cool Channel para hindi kayo makaligtaan ng mga magagandang video. Hey, sasabihin ko sa'yo. Basta sabihin mo sa akin kung ano. Pero huwag mong hawakan ang kapatid at pamangkin ko. Ganun ang pamilya ko. Pero anak niya laging nagre-reklamo tungkol sa mga babae. Kung gusto mo, pauwiin mo na ang anak mong si Kiyo at sabihin sa kanya, huwag na siyang lumapit sa bahay namin. Kahit pamatandang dalaga ang pamangkin ko, hindi ko ipapakasal sa anak mo. Hanapin mo si Kan. Kita-kits sa mga susunod na video. Sino ang maghahangad ng lugaw ni nanay? Pati aso nakasuot ng alahas, pero ang mga anak nating lalaki wala namang pakialam. Magkano? 80? Sige, tingnan natin. Yung anak mo, oh. Nanay, tumigil ka na. Nasisay ka ng katawan, ho. Tess, wala pa si nanay galing palengke? Ha? Hindi pa. Papasok ka na ba? Kumain ka muna para malakas ka sa trabaho. Teka, kumain ka na. May tao doon na nagwawala. Naku, para kang tuyo. Bakit nagda-diet ka ba para magmukhang isda? Na, hindi mo ba nakikita? Sabihin ng tao na lahat ay masyadong payat ngayon. Babaeng may laman at medyo malaman, doon siya maganda. Clara, Aba, alis na tayo. pinuhat niya. May nagmamahal na sa'yo, hindi ba? Wala yon. Nakakatawa ang tunog na Tuwing ito. kumakain ka ng kalasag, may problema. Kung may mahal ka, dalhin mo rito para makita Grabe, ni tatay. ikaw na naman. Okay? Alam ng dalaw. Anong nangyari sa'yo, nanay? Walang problema. Sobrang inis, gusto nang mamatay. Nakikipag-away ka na naman ba sa Ang kanila? galing mo naman sa papel. Panoorin mo, yung dalawang alalay na sina nanay at tatay na pinakisamahan mo. Sa tingin mo, hindi ba ito maganda? Hindi maganda? Sige, pagtatanggol na lang kita. Anong ruso, anong buwan? Sinapak ka ba ng buwan? Paalam sa inyong lahat. Nay, maaga pa lang. Nakikipag-away ka na naman ba? Anak kita o anak ng babaeng pandak na yon? Nakita mo nanay mo na binubugbog pero kalmado ka lang. Pero nawawala na naman ako. Simula ngayon ha, bawal ka na makipag-usap kay Mike, anak ni Moy, agad-agad! Bakit ka pumunta para gumawa ng problema tapos pinipigilan mo ako? O kung patuloy mo itong ginagawa, aalis ako ng bahay na ito, nanay. Umalis ka! Kung gusto mong umalis, huwag ka nang bumalik. Wala nang may anak na katulad mo sa bahay na ito. Nanay! At ikaw rin, mula ngayon, hindi ka na makikipaglaro sa batang yon. Naiintindihan mo? Oo. Palagi mong kasama. Nakuha na ng anak mo ang pagka-inlove mo sa lalaki. Hindi ko pa nakilala ang isang tao na, kasing weird mo, nanay. Umagang-umaga pa lang, ay nagsisisigaw ka na ng ganyan. Nakasagutan mo na si kuya, pero ngayon ako naman ang pinapagalitan mo, wala naman akong ginagawa. Pupunta ako sa trabaho ngayon. Pumunta ka! Pumunta ka rito! Ang mga batang salbahe ay kasalanan mo. Ano ba yan? Ako ang anak ng tiyuhin mo. Bakit mo ako kinukulit? Si Hip ay mahilig sa mga babae. Parang ikaw. Dapat mahilig ang mga lalaki sa mga babae, hindi sa mga lalaki. Maghihintay tayo. Hindi pa matapos. Talaga bang dinalaw mo si Uncle Nam kahapon, nanay? Mukhang paborito ka ng tita mo. Ayaw nang bigyan ni Mama ng pag-asa si Tito Lam tungkol sa kanya. Hayaan na lang natin si Auntie na alagaan siya. Malay mo, magandang oportunidad ito. Ikaw rin, magpalit ka na ng damit para hindi ka mahuli. Opo, kailangan ko na ring pumunta sa bukid. Oh, anak? Oo, may niluto akong pagkain para dalhin mo. Dalhin mo doon para sa doktor. Narinig mo ba? Maraming nagawa na siya para sa pamilya natin. Opo, nanay. Ha?
Mainit pagsasali na ginawa ba? ng mga kasamahan sa Amara.org. Bakit hindi? Mura ba ang asin ngayon? Kulay ng balat na may amoy. Ang daming nangyayari sa'yo, ate. Sa tingin ko, normal lang yan. Maalat lang, hindi mo na kailangang kainin. Ha? Oo. Ha? Kain naman to. Napakalat. Ano ang kakainin? It's Ay, edible. nako! Ang alat! Huwag kainin! Sabi ko ng sobrang alat! Hindi! 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 Grabe. Ang romantic naman. Romantic ka dyan! Away lang yan! Sige! Magstay ka na lang dito kay tatay na malaki ang tiyan! Umuwi ka na! Sino ang nagluluto ng lugaw? Ha? No ba yan, Doc? Ano ba yan? Naku, natutulog siya dyan pero pinabayaan kang gumising. Ang bata. Parang isang kuneho salamat sa batang yon. Kung wala siya, baka kumakain na tayo ng baboy ngayon. Ano ang pagkain ng baboy? Katawan ko. Ako ay pinatay. Diyos ko. May dama ka ba sa tiyan mo? Ngunit hindi ka pinatay? Hindi ba ginita ng dugo? Ikaw talaga? Tama. Hindi pinapatay ang mga hayop. Ano ang magagawa mo? Gabi ngayon, tinawag mo ako na matulog kasama ka. Tapos hindi mangyayari ito. Sige, lumipat ka sa akin ng palihim. O baka naman, sinisisi mo ako ng walang dahilan. Pati ang mga Diyos. Gusto ni Tito ang mga prutas na ito. Ang mga bata talaga, nagsasalita na parang tubig na dumadaloy ng mabilis. When needed, it's nowhere to be found. Even the husband, when needed, is also nowhere to be seen. Pumatay. Para mag-isa sa lahat ng mga alalahanin. Ate! Everyone, remember to subscribe. Alam mo ba? Ano? Si nanay nga. Kamakailan lang ay nagbantay sa ospital. Inaalagaan ng isang matandang lalaki na nag-iisa. Gising na. Oo. Yeah! Boss, ang sarap! Oo, pero kahit hindi siya interesado, kahit 5 taon na siyang nag-iisa, hindi niya gusto ko na nagkaaway kayo kaninang umaga. Totoo ba? Pin mo. Sa kuripot mo. Bumili ka pa ng manok. Siguro nga nagluto para sa 5 na mag-isa kumain. Tama na! Hilig sa lalaki. Cute. Ang kilos mo talaga, kaya nga. Oh, iwas sa suntok? Ikulong mo ako. Para kang baboy, ganun na nga. Bahala na kayo ate, nagbo-boy hunt kasi siya. Sinasabi ko, nakita mo ba? Sa sobrang pagbo-boy hunt niya mukhang napabayaan na nga. Ayan, hindi masyadong matagumpay. Tanungin mo lang tungkol sa mga bagay na iyon. Sabi ko, ano? Pahiram ng ilang libong dong para sa pamimili. Ganun ba? Oh, salamat ate nga. Pupunta sa palengke? Oh, pupunta sa palengke? Ang sarap! Kita ng babaeng ito. Masiyahan sa gusto mo? Kuya, okay ka lang ba? Paano ka magpatakbo? Ha? Paano ka magpatakbo ng sasakyan? Bulag ka rin ba? Sige, pasensya na. Sige. Paalam sa inyong lahat. Kuya, nagmamadali ako. Pakiabot itong pera. Pumunta ka sa ospital para sa akin. Hoy! Hawak mo ba mukha ko? Akala mo ba kailangan ko ng pera mo? Ayusin mo ang kotse ko? Bakit ka palaging may sipon? Dahil sa iyo parang konting abala lang. Dali mo na lang ako sa health center ngayon. Hindi na kailangang ayusin ng sasakyan. Sobrang sakit ng aking Wala namang problema ang iyong sasakyan. Ngayon, kunin mo itong pera at umalis ka Ano? na. Hawak mo ba ang mukha ko? Ngayon, ihatid mo ako sa health center o tatawag ako ng pulis.
Bakit ka bumaba dito? Pupunta rin ako sa health center. Nabaliw ka ba? Anong Hanapin mo ginagawa ako ng doktor? Si Min na naman? Kilala mo ba si Hindi Kuya? ko alam kung sino ang nasa ibaba dito. Oh, siguro girlfriend niya, di ba? Hindi sinabi na tama ng kiliti. Eh? Ay, kaya nang ngiyaw sigaw ito, wala. Ang tindi. Ate. Paano ka naman? May mga chicks pa siya rito. Anong gagawin mo? Nagsisinungaling ka? Hindi ganyan si Kuya Min? Bakit ko tatawagin siya dito? Parang mabigat na bakal siya. Nililigawan niya ang girlfriend ko. Kung kasama ng kasintahan niya si Min, mayroon. Si Min ay hindi tipo ng tao na gusto ang mga babaeng ganon. Ano yun? Anong sinasabi mong sa probinsya? Tumakbo papunta sa taas at bumalik na mayabang? Mag-concentrate ka sa paggawa ng kotse. Ang daming nangyari. Matapos ngayon. Gusto mo bang tingnan dahil gwapo? Tapos, Ayos yan. Pag-uwi sa bahay, tuwang-tuwa. Kargahin Isang araw na. pa. Baka patay na ako. Ganun. Huwag mag-alala, malakas at maingat si Fuok, magiging maayos lang siya. Naku. Nakapag-usap na kami sa bahay. Salamat nga. Wala bukas, hindi mo na kailangan alagaan ako. Kaya ko na ang sarili ko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Tinulungan mo ang aking pamilya na mahuli ang magnanakaw. Kaya naman kailangan kitang alagaan. Ginawa ko pero hindi iyong gumana. Lahat ay gawa ni Hangmin. Busog na ako. Pati na rin ako busog. O sige, uwi na ako para makatulog ka. Mamaya, magluluto ako at dadalhin ko sa'yo. Sige na. Sige. Hindi na kailangan. Hindi ko na nilutong kanin kagabi. Mag-subscribe na mga kaibigan sa Lala School Channel para hindi ninyo ma-miss ang mga kapanapanabik na video. Maganda ang panahon. Kung ayaw niya, di ayaw niya. Uuwi na ako. Ang ibig sabihin niya ay hindi niya gusto ang luto ko. Ayaw niya akong makita. Kaya sinasabi niyang inaantok siya. Pinuhos ko ang lahat ng aking pagod sa pag-aalaga. Pero hindi man lang siya naantig. Sige na nga. Simula ngayon, hindi ko na gusto makita ang malaking hangal na iyon. Ngayon, bibigyan ka ng doktor ng gamot. Mamamaga ito. Pero, bukas mo pag-inom ng malamig na tubig, ha? Opo. Sige, kukunin ko ang reseta. Tapos bibili ako ng gamot para sa bata. Kung hindi pa rin mawala sa loob ng 5 araw, bumalik ka dito. Para At ipacheck mo salamat ulit. sa doktor. sige na. Opo. Pinadala ko sa iyo. Salamat sa iyo. Kuya, miss na miss kita. Ano ang ginagawa mo? Nasa medikal na pansamantalang lugar tayo? Ano ang ginagawa mo? Hindi ito bahay. Oo, suot ko ang bandera. Sana hindi ka ganyang kabaliw sa mga lalaki. At huwag kang maglandian sa maraming tao. Ikaw naman. Bakit ano nangyari sa kuya? Kanina nahulog siya mula sa bisikleta. May konting dugo lang. Parang malapit ng mapilay. Diyos ko, itong babaeng ito, ang kuya ko ay ganito na pero sinasabi mo na konti lang? Kasalanan mo kaya nagmamaneho ka ng hindi maingat. Ikaw? Tama na. Tama na. Kita-kits Tama sa na. susunod na mga Huwag video. kayong mag-away. Dalhin si Anheb dito para mapagalin ko ang kanyang sugat. Kuya! Tara na. Akayin kita! Sino ba ang may kailangan? Oh my! Ako na bahala Kailangan kay mo kuya. tulungan ako. Oh. Ibigay mo sa akin, tingnan ko lang. Normal ba ang sugat? Saan? Pakituro mo nga. Ay, Ano yon? huwag mo nang hawakan. Si Ukbi na lang ang mag-aalaga sa akin. Kaibigan mo naman siya. Ayos lang. Tara na. Mga kaibigan, ha? Diyos ko,
May girlfriend na siya, Ukmi. Sobrang saya niya, Ukmi. Alagaan naman ng kapatid ko habang wala ako? Oo. Huwag kalimutang mag-subscribe, ha? Ibigay mo. Ibigay mo sa Ito, akin. bitbitin ko na para sa'yo. Oo. Dahan-dahan lang, Utmay. Dito lang tayo tumakbo ng konti. Parang naputo lang kamay niya. Nabali yata ang kamay. Sige, tingnan ko. Huwag kang sumigaw ng ganyan. Mas sasakit lang yan. Pakita mo sa akin. Aray! Anghang! 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 Ano sa tingin mo? Masakit ba? Sige, tatawagin ko si Dr. Min para tingnan ka. Sige, ayos lang. Medyo masakit lang. Barilin mo na ako. Kaya subukan mo, ha? Paalam. Opo. Anong nangyari sa'yo? Mamamatay ka ba? Konti lang naman. Hindi naman ikaw mamatayan, kaya huwag kang mag-alala. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video. Allahu Akbar. Tapos na, dito ka lang magpahinga. Lalabas muna ako para magtrabaho. Oh, Diyos ko! Kumusta ka? May masakit ba? Alis ka na ba? Pero parang hindi mo kaya. Ihintayin kita. Anong ginagawa mo? Hindi ko sinisisi ang lahat sa'yo. Konti lang naman. Pindutin? Ang kamay mo! Ang kamay! Diyos ko! Bakit mo ako hinahamon? Ano ang sabi mo? Para hindi makaligtaan ang mga nakakatuwang video. Ay, so... Grabe. Ang mukha na galit ay nakakainisa. Nako, Mang Nam, bakit po kayo nagtitinda? Hindi ba dapat nagpapahinga kayo? Ba't kayo nandito? Maghanap ng inumin, uhaw na uhaw. Nasaan si tita nga? Bakit nag-iisa si tito? Ba't ko siya i-remind? Wala naman siyang paki sa akin. At ikaw naman, akala ko nga, tulog ka na at nasa US ka Ngayong na. araw, wala akong magawa. Ang kaibigan ko ay bumaba upang maglaro. Uy! Halika dito! Opo. Hello po, Tito. Girlfriend mo ba? Hindi. Siya si Tuilin. At ito si Uncle Nam. Meron siyang isang napaka-cool na nickname. Taong malungkot. Opo. Kakatapos lang magkasugat ni Mang Nam dahil tinulungan niyang hulihin ang Grabe, ang magnanakaw ng daming pagkain. Sige, laro na lang. Submission ng maaga. Tawagan mo na. Sige, maupo ka kasama si Uncle Nam. Maghuhugas lang ako ng kamay sandali. Saan natutulog si Kuya Huang Min? Pwede bang tingnan? Yun, kita mo yung upuan? Tuwing aalis siya, inaayos niya yung upuan. Pag-uwi niya sa gabi, inilalabas niya yung upuan. Tapos natutulog siya doon. Matutulog dito ha, Kuya? Pero paano makakatulog dito, Kuya? Bakit hindi ka makatulog? Ipikit mo lang ang iyong mga mata. Makakatulog ka na. May araw pa nga. Natulog pa kami sa mga kubo ng sasakyan. Ang mga subtitle ay inihahatid ng komunidad ng Amaral.
Dito na ganto, nakakayanan mo pa rin. Okay naman dito. Sa tingin ko, malinis ang hangin at malamig ang mga bahay. Masasanay ka rin pagkatapos ng ilang panahon. Maupo ka rito, hugasan ko ang kamay mo. Ang tubig dito ay malamig. Ano sa tingin mo? Tama ba ang sinasabi ko? Ang tubig ay napakalamig. Hindi ba? Saan ba yung banyo? Gusto mo bang mag-CR? Ngayon, dumiretso ka. Pagkatapos ay kumanan ka. Nanghuhuli ka ng isda dyan? Okay. Grabe. Paano mo natitiis ang dumi? Nung una akong bumaba, hindi rin ako sanay. Pero, pagkatapos ng 2-3 araw, masasanay ka rin. Kasi, kung kaya nilang mabuhay dito, kaya rin natin. Alam ko na hindi talaga kita maintindihan. Sige na, kung anong gusto mong gawin, gawin mo na. Pupunta lang ako sa kabila sandali. Tapos, uwi na Hindi ako. ito pwede. Iniisip mo bang iwanan ako mag-isa? Saan ka pupunta? Doon din ako. Panig ka sa akin. Huwag mong iwanan yan. Magano ka lang sa bahay kasama si Uncle Lam. Sandali lang ako sa bahay ni Auntie Hive. Babalik ko. Tita! Nandito na po ako! Oh! Anong problema? Nasaan na po si nanay? Ayos lang ako. Naiinis lang ako ng kaunti. Si mama mo nasa bukid pa. Tita, gumaling na po ba si Tito Nam? Hindi alam ni tita. Hindi alam. Hindi alam. Huwag mo na magitin ang pangalan ng lalaki na yun sa harap ni tita. Sa totoo lang ha, nangangako ako, hindi na ako pupunta sa bahay ng lalaking iyon. Kahit magutom siya o mamatay siya, wala na akong pakialam sa kanya. Kaya mo ba talagang magalit kay Nam, tita? Wala ka bang ginagawa? Paano ka magagalit sa matabang lalaki na iyon? Oo, paalam tita. Opo, huwag na magalit tita. Kumusta ang trabaho mo dyan? Hindi ko rin alam. Pero pag uwi ko, nakita ko si Kuya Nam umiiyak. Tinanong ko, pero hindi siya sumagot. Hindi ko alam kung bakit. Kumain ka na ba, Manong Nam? Mukhang hindi pa kumakain. Baka naman may oras ka ngayon, puntahan mo si Kuya Nam at damayan mo siya para sa akin. Sus, hayaan mo silang magutom. Para lumiit ang tiyan nila, kain ng kain tapos magrereklamo. Sus, wala akong oras para alagaan sila. Opo! Paalam po, tita! Walang problema, dumaan ka lang ng sandali. Huwag kang mag-alala. Kuya Huang Min. Ano ang ginagawa mo dito? Napadaan lang ako dito para may ayusin pero tapos na. Uwi na tayo, mahal. Talaga bang may trabaho dito? Totoo. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Umuwi tayo. Paalam, tita. Paalam sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Pumasok ka ng bahay. Bitawan mo ang kamay ko. Ano ang nangyayari sa iyo at sa babaeng iyon? Kaya ka ba umuwi dito? Bakit parang bata ka pa rin kahit malaki ka na? Hindi ako pagmamay-ari mo. Palagi kitang mahal at tinitingnan bilang kapamilya. Pero ayokong kontrolin mo ang buhay ko. Wala ka bang pakialam sa ginagawa ko dahil mahal kita? Bumalik pa ako mula sa lungsod, tapos ganito ka magsalita? Wala tayong relasyon, kaya hindi mo kailangan magsakripisyo para sa akin. Kuya Min, huwag ka na ngang ganyan. Siguro kasi matagal na tayong magkasama, kaya hindi mo napapansin ang pagmamahal. Balang araw ay mapagtanto mo rin. Ayoko nang makipagtalo sa'yo tungkol dito. Sandali lang, Kuya Min. Gusto mo ba talaga ang babaeng iyon mula sa probinsya, di ba? Anong sinasabi mo? Magkatrabaho lang kami. May mahal na siyang iba. Yung taong nakilala mo kanina. Oo, totoo ba yon? Pero hindi ko rin naisip na magugustuhan mo ang babaeng yon sa probinsya. Sige na, uwi na ako. Ihatid mo na lang ako sa sasakyan. Hindi ka na ba mananatili? Hindi. Kung mananatili ka, paano kita mapapanatili? Mahal!
Yan, puting papel na may lagda ng tatay mo, malinaw na malinaw. Anong ginawa ng tatay mo? At bakit siya humihiram ng pera sa tita mo? At saka, ang taas ng interes. Ewan ko kung anong ginagawa ng tatay mo. Noong araw na yon, pinautang ko rin ang tatay mo ng pera para bayaran sila. Sinira na nila yung telepono. Ha? Bakit ganyan ang hitsura ng mukha mo? Ang pera ng tiyahin mo ay galing sa pawis at luha. Hindi ito basta-basta. Ayusin mo ang pagbabayad sa tiyahin mo. Para sa huli na lang, kukumpletuhin ko ang mga gawain at babayaran kita. Sige, anak kanihan. Gusto rin kitang tulungan. Pero huwag mong biguin si tita. Miss na miss ka na ni Mai, iniisip ni Mai kung naghihintay ka pa rin sa kanyang pag-ibig. Sigurado ka bang naghihintay ka? Anong ginagawa mo at masaya ka? Anong nangyari sa kamay mo? Nahulog ako sa motor ng sandali. Alam Gender? ko na. Tama ba? Nahulog ka sa motor? Bakit masaya ka pa? Nakipag-away ka ba? Kaunti lang ang sakit. Ang OA mo talaga. Pwede ba? Minsan isipin mo rin naman ang ikakabuti ko. Opo, uuwi ako. Pinapaplano ko ang pag-uwi ko. Pamilya. Opo. Tandaan mo ang aming usapan. Opo. Wala na. Sige. May sasabihin si Fong sa'yo, ma. Gusto mo pa ng pera, hindi ba? Parang pera ka na lang palagi tulad ng mama mo. Bakit? Mas mahalaga ito. Ano yung nangyari? Bilisan mo, sabihin mo. Gusto kong mag-asawa. Okay. Nagbibiro lang ako. Huwag mong sabihin yun ang anak na hindi mo inaasahan. Sinabi pa ni nanay na kung sasabihin mo pa ito muli, ayaw na niyang makipag-usap sa iyo. Baliw ka ba, anak? Ina niya ba kinuha ang tatay mo? Ngayon gusto mo siyang pakasalan. Umalis ka. Sige. Pwede rin naman si mama. Pero ngayon, hindi ko na pakakasalan ng babaeng yon. Magtatayo na lang ako ng bahay para sa aking sarili. Bahala ka na, mama. Magdesisyon ka. Ang dami mong binili. Dahil lang sa babaeng yon, ganyan ka na magsalita sa nanay mo? Hindi ko naiintindihan kung ano ang iniisip mo. Gusto lang niyang kumain ng seafood noodles? Paano kanya mapapansin? Huwag mong sabihin sa akin na niloko ka ng babaeng yon, ha? Mama, palagi mo na lang iniisip na masama ang tao. Nandyan si tita, hindi man lang ako tinitignan. Ngayon, sa wakas siya, ang magiging manugang ni nanay. Teka lang, huwag kang magdala ng gulo sa ibang pamilya. Diyos ko po. Ikaw talaga. San ka galing? Pagpunta sa bahay ng lola, pinagalitan ka na naman ba? Diyos ko, napakadelikado ng lokong iyon. Papatayin ko na siya. Umiyak! Namimiss ko ang... Uy, Tito Nam, ang tiyan ni Tito Nam ay sobrang laki. Kaya ngayon kailangan mong magsikap na higpitan ito para gumaling agad. Tito Nam, magtiis ka lang. Magtiis ng konti ah. Kung gusto mo, gawin mo na. Ikaw ang bahala. Ano? Naniniwala ka sa akin. Nasaan ang mga bata? Huwag mo nang galawin pa. Tapos na. Walang problema. Konting sakit lang. At mawawala rin. Sige na. Huwag kang humiga palagi. Baka mamatay na ako. Kailan ka si Tatay Nam, makakabangon? kapag gumaling na yung sugat, makalakad ka na ulit ng maayos. Pero tandaan mo, huwag kang gumagalaw ng sobra. Kasi baka dumugo. Matagal gumaling. Masakit masyado. Ngayon, humiga ka muna at magpahinga. Ako na ang magluluto para sa'yo. Opo, naririnig po kita, Uncle. Kakauwi mo lang ba? Oo. Opo, naintindihan ko na. Parang nakakakilabot pakinggan. Kakauwi lang ni Kuya Van. Tinawag ako ni Kuya Van tungkol sa sakit. May konting problema. Oy, pero kasi tapos na ako, paano ako magluluto para kay Tito Nam? Okay na si Tito. Kumain ka na. Hindi naman nakamamatay ang hindi kumain ng oras. Sige, alis ka na. Sige, hintayin mo muna si Ko, ha? Kahit ano pa ang sabihin mo,
Maaga ka bumalik, ha? Ang Opo. mga may sakit na Alam ko tao ay madaling nagugutom kaysa nauuhaw.